To, tingnan niyo tong balitang ito. Dito maawa ka rito kay Kuya. Ito ang kinakaharap ng bayang Pilipinas. Tapos ang inaatupag nyo impeachment. Ang inaatupag nyo salin ni Inday. Magnanakaw din si Bongbong. Oh, hindi ba? Kung sinasabi nyo magnanakaw si Inday, magnanakaw din si Bongbong. Ba't si Inday lang may kaso? Oh, eto tingnan ninyo. Ito problema ng Pilipinas. Ito dapat yung ina-address, hindi yung kung ano-ano. Hirap talaga. Hirap eh. Alis ba, uwi mo 300 lang araw-araw. Hirap. Oo, kaya po kasi. Nakakadurog ng puso. Imaginein mo, driver, matatapang to eh. Sabi nga nila hari ng kalsada yan eh. Umiiyak na yung mga hari ng kalsada dahil sa hirap ng buhay. Tapos ang inaatupag ng mga putang inang congressman, impeachment, ang gaganda ng mga suot, putang ina, libre gasolina, libre ang ilang sasakyan ang gamit nila. Sa tuwing umaalis ang mga putang ina niyan, may mga backup pa yan. Gasolina din ng taong bayan ang ginagamit diyan, pera ng taong bayan. Full tank lagi ang mga pukin ng ina niyan. Tapos yung mga Pilipino pinagsisilbihan nila umiiyak na Hindi na maintindihan yung mga kung saan nila dadaanin yung legal na paraan nila kikitain yung pera Siyempre, nahabag na po ako sa hirap po talaga eh. Gaano kahirap ang sitwasyon niyo, sir? Oo, talaga grabe grabe. Alam mo yung, siyempre, nararamdaman ko yung... Lalo pa ako ngayon, no? Gano'n ako kuha ng pandiset, buti may nakakuha pa ng Mahirap po, mahirap. Mahirap talaga. Hirap eh. Alis ba, uwi mo 300 lang araw-araw. Hirap. Bilang, siyempre, sir, may pamilya ka. Oo, yun nga ako eh. Yung parang nanlilimos. Ano ba sinaramdaman? Alam mo, minsan nga, parang yung mga driver na ng pasero, isa may bigay 100. Ang sukli namin, ma'am, maraming salamat po. 50 pesos hindi na kinukuha yung sukli. Ma'am, maraming salamat po. God bless po. Mga nakakaintinding pasero. Gano'n lang nga nung driver yun eh. Parang kawawa na. Hindi kayo nahihiya, putang ina. Ang mga kapwa Pilipino na mga ninanakawan ninyo, yung mga Pilipino na ninanakawan yung mga puki ng ina nyo. Tang ina nyo talaga, mga putang inang buwaka ng ina nyo, mga puta-putahan yung mga putang ina nyo. Ang ninanakawan nyo, yung sila na nagtutulungan, yung ninanakawan nyo na mga taxpayers na mga araw-araw na nagko-commute, tinutulungan na nila yung isa't isa. Kami na nagtutulungan, putang ina nyo. Tapos kayo ang sasarap ng buhay nyo sa mga aircon na opisina ninyo, ang inaatupag nyo, impeachment. Mga punyeta kayo. Tangina nyo talaga, mamatay na kayo lahat. Dapat mapunta kayo lahat sa impyerno, magsiksikan kayo doon, puking ina nyo. Hindi matatapos ng pagmumura namin dahil nakikita namin yung hirap na mga nararanasan ng mga kababayan natin. Isipin nyo yan. Mga kaputa-putahan nyo talaga. Sila na nagtutulungan. Hindi na kami kumukuha ng sukli. Nagbibigay na kami ng tip dahil sa awa namin sa kanila. Kami sa isa't isa nagkakaawaan na kami. Putang ina nyo, wala kayong awa, mga magnanakaw kayo. Wala kayong awa, puro kayo pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Ina ninyo, kailan kaya kayo talaga mamamatay lahat, mga hayop kayo? Yan lang. Yung pinaka-apektado. Opo, grabe po. Biro mo maghapon hanggang umaga hanggang gabi. Mauwi mo na lang 300, 400. Yun na lang. Sir, ngayon mo sa nangyari sa'yo dito kanina, sir, yung nararamdaman mo na naubusan ka ng dito. Yung papahinga ako, tapos papakarga ulit. Kakarga ko ng 300, isang ikot. Kailangan yung isang ikot ko, isang biyahe ko, makakuha ko ng pasahero. Makaneto ako ng 400, yung meron ka pang 100. So, yeah. Kumbaga, so yung diskarte nyo sana ngayon, patingi-tingi. Patingi-tingi. Nakaka-survive naman, kaya paano po? Ang kita mo na lang, 300 na lang eh. 300, mahuwi mo. Magkano yung boundary nito, sir? Boundary yan, 600. Sa yan, hulog boundary ko yan, sir. Buti na lang mabait yung aking financer. Sabi ko, pag nakuha ko po yung aking yung sa tawid pasada, doon sa yung binigay para sa driver ng 5K, ibibigay ko lang po sa inyo 10,000 pag nakuha ko. Pumapayag naman yung akin. Buti nga mabait po yung aking financer eh. Hindi ako iniubligang kunin yung boundary. Di ba? Yan yung sinasabi ko, mga bossing. Nahirap ng buhay natin. Alam mo, pasensya na kayo kung ganito ako magmura kasi sobrang emotional na natin. Sobrang hirap na talagang nararanasan ng mga kababayan natin. Sobrang hirap na nararanasan ng mga Pilipino. And
nananawagan talaga tayo sa bawat isa na talaga magtulungan. O wag tayong papayag na yung kaisa-isang nagbibigay sa atin ng pag-asa para sa mga susunod na panahon, yung mga Duterte. Huwag tayong papayag na ganyan bababoy-baboyin lang nitong mga nasa gobyerno na ito dahil lang sa personal na interest nila. Oo, personal na interest yan. Ang gusto ng mga yan, nakawan tayo. Ang gusto ng mga yan, ubusin ang pera natin. Ang gusto ng mga yan, ipahirapan tayo. Ayan galing na mismo ito sa mga tsuper natin. Ang gobyerno na ito walang plano-plano para sa mga kababayan natin. Nagbigay na sila ng ayuda, okay na yun. Maniwala kayo. Yun na yun, yung binigay nilang ayuda, yun na yun. Kasi nga, ayaw nila magtaas ng presyo ng pamasahe. Kasi ang iniisip nila, pag nagtaas ka ng presyo, ang mahihirapan, mga botante. Pag nahirapan na galit ang mga botante, edi hindi sila iboboto niyan. So para lang sa kanilang politika, para lang hindi masira yung kanilang mga political plans sa 2028, papatayin nila yung mga tsuper. Papatayin nila yung mga tsuper. Magbibigay sila ng konting abuloy, tapos pinapatay naman nila. By what? Hindi sila ang taas na ng presyo. Triple na yung presyo ng diesel, tapos hindi ka nagtaas ng pamasahe, nagbigay ka lang 5,000. Ngayon, maiintindihan ng mamamayang Pilipino kung magtataas ng ng pamasahe. Siyempre, pag nagtaas ng pamasahe, ako bilang mananakay, magre-request din ako ng taas na sweldo. Hindi rin nila kayang ibigay 'yun. Kasi pag tinaasan pa nila yung sweldo, baka maraming mga kumpanya ang magsara, baka maraming mga investor ang umalis dito sa Pilipinas. Kaya ngayon, isa pa, pag hindi nila naibigay yung aumento sa sahod, ganun na naman. Magrereklamo yung tao, tapos hindi sila iboboto sa 2028. Kaya ang gagawin nila, wag tayong magtaas ng presyo ng pamasahe para hindi sila humingi ng dagdag sweldo. Di meron tayong dahilan, magbigay lang tayo ng ayuda. Di malakas pa rin tayo, wala silang reklamo na hindi tayo iboboto sa 2028 dahil nagtaas tayo ng mga kung ano-ano. Di bali nang mamatay sila sa gutom. Basta iboto nila tayo sa 2028. Ganun lang yan. Tang-ina niyan. Yan ang kinakaharap ng bayang Pilipinas. Kaya sabi ko sa inyo, hindi tayo hihinto. Matatakot tayo sa mga demand-demand, hindi. Baliwala sa atin yan. Kung gusto nila, patayin nila tayo para mas mabilis. Ganun din naman, inuunti-unti lang din naman nila tayo, di ba? At kung nagustuhan mo itong vlog na ito, mga bossing, all out ako dito, Very emotional ako dito sa vlog na ito. Kung nagustuhan mo ito, i-like mo, i-share mo, at magpakulay ka, magbigay ka nga ng tip para may pang-tip tayo sa mga driver. Ayun naman yung mayroon pa akong mga t-shirts dito. Nandito pa ako sa Davao, yung mga t-shirts pa ako dito ng Banateros for Inday Sara. Magkita-kita tayo dyan sa labas. Pagka nagpa-picture kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng t-shirt. Maraming salamat sa mga na-meet ko dito, lalong-lalo dyan sa may SM Ecoland, yung mga taga Mitsubishi dyan, yung pamilya na mga nagpapa-picture sa atin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Sana po wag po kayong magsawa. Hindi rin po kami magsasawa na batikusin ng lahat ng mga kawatan sa Bayang Pilipinas. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. See you again sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag.
walang halong